Hello guys, good day. So, meron na naman po tayong barya ngayon dito. At pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol po dito sa 5 piso under po sa BSP series. At ito po ay ang year 1997. So, ito po ang tampok or feature nating barya ngayon. Magko-coin update naman po tayo. Alamin natin sa video na ito ang current status po ng bariyang ito. So 1997 na BSP series na 5 piso. So ito ba ay semi hard to find? Ito ba ay common lang? Or ito ba ay hard to find na? Yan po ang alamin natin. At syempre, i-review na rin po natin ang overs at ang reverse po ng bariyang ito. So sa mga bago pa lamang sa coin collecting, ang 1997 na 5 piso po, meron po itong dalawang variation. So yan po kasama sa ating alamin, i-review po natin sa video na ito. So yan, coin update po tayo ngayon, 1997 5 piso BSP series. At bago po natin ito simulan ay mag-intro muna tayo. Ayan, hello po sa inyong lahat. Good day, magandang araw, mayong adlaw sa inyong tanan. At welcome back po sa aking channel. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So for today's video nga po ay magko-coin update na naman po tayo guys. Meron po tayong dalawang pirasong barya dito. At ito po ang ating pag-uusapan. So 1997 po na 5 piso coin. At ito po ay under sa BSP series. Ito po ay kasalukuyan pa pong ginagamit natin. Ito po ay umiikot pa rin po sa ating circulation, kasabay po ng ating mga NGC or mga new generation currency coins. So ang bariyang ito po ay minted from 1995 hanggang sa year 2017. So medyo matagal din po ang span ng series ng ating BSP. So 1997, ito po, yan, napakaganda pa po ng ating dalawang pirasong coins. Actually guys, ito galing po to dito sa mga matagal na po nakasubaybay sa ating channel. Dito po nakalagay sa ating DIY coin holder ang ating dating lalagyan po. Yan, sa mga special collection natin. Yan, ito po ay VF to AU or almost uncirculated condition. But we have to give up na po dito kasi yan, kinakalawang na po yung mga yan, yung staple natin kinakalawang na, kaya nilipat na po natin dito sa ating coin capsule. Yan, maganda na po yung lalagyan ng ating coins sapagkat ito po ay magaganda pa po yung condition. Imagine, to 2025 na po tayo ngayon guys. Yan mga idol. 1997 po ang ating barya. So napakatagal na pong umiikot sa ating circulation. So i-review po muna natin ang overs at reverse po ng baryang ito. Unahin natin dito sa kanyang overs or sa kanyang harapan. So dito po sa kanyang overs ay naka-highlight ang portrait ng ating bayani na si Emilio Aguinaldo, ang dating presidente po natin. Dito po sa ilalim makikita natin ang year 1997. Ito po ang year of mintage. Makikita po natin nakasulat po ng paikot dito sa itaas ang Republika ng Pilipinas. So kaharap po sa mukha ni Emilio Aguinaldo makikita natin ang 5 piso na denomination. Dito po sa ilalim ng kanyang shoulder ay makikita natin ang mint mark. Yan. Dito po sa gilid makikita natin itong mga curve lines. Ayan, ang mga curve na border. Yan, curve border. Yan po ang makikita natin dito sa kanyang overs or sa kanyang harapan. At dumako naman po tayo dito sa kanyang reverse. So dito po sa kanyang reverse ay naka-highlight ang dating silyo po ng BSP. Yan, dito po makikita natin nakasulat po ng paikot ang Bangko Sentral ng Pilipinas. So dito sa ilalim makikita natin ang year 1993. Yan, ito po yung taon na na-establish po ang BSP. So dito sa gilid makikita pa rin po natin ang curve border. Yan.
Dito po sa loob naman po makikita natin ang inner circle. Yan. So sa loob po ng inner circle ay makikita natin ang cogwheel. Yan. Ang cogwheel, itong gear. Yan. Sa loob ng cogwheel naman ay makikita natin dito sa upper portion ang araw at bundok. Dito sa lower portion makikita natin ang sagisag or simbolo ng watawat ng Pilipinas na may araw sa gitna at may tatlong bituin sa gilid. So yan po ang makikita natin dito sa reverse at obverse ng ating BSP series na 5 piso coin. So actually meron nga po tayong dalawang piraso at dahil po meron pong variation ang bariyang ito. So hindi po dito sa reverse. Yan kasi reverse Daiwan po ang klase ng ating 1997. So magmamatter ang kanyang variation dito po sa kanyang obverse. So pansinin nyo po. Yan, meron po ba kayong makikitang kaibahan? Ayan, sa mga baguhan pa lamang po, ang kaibahan po ng bariyang ito ay ang kanyang mint mark. As you can see dito sa right side, dito sa ilalim ng shoulder ay wala po tayong makikitang mint mark. Ayan. Whereas dito po sa left side, ito, yan, dito sa ilalim ng shoulder ay makikita natin ang mint mark. So yan po, with mint mark at without mint mark. So yan po ang pagkakaiba, ang variation ng ating 1997 na 5 piso. Merong without and with mint mark. So yan guys, alamin po natin sa Numista kung alin ba ang may mas mataas na value dito sa dalawang ito. So check natin guys sa Numista. Baka swerte kayo, baka mataas na po ang value ng bariyang ito. So Numista po tayo. Yan, dito tayo sa 5 piso coin. Yan, nandito ang kanyang features. Sa mga baguhan pa lamang po sa coin collecting ay check nyo po ang Numista. Napakagandang reference po, lalo na po sa mga baguhan dyan. Yan, ito yung sinasabi ko po sa mints. So yung walang mint mark po ay minted sa Royal Canadian Mint sa Winnipeg, Canada, 1976 date. Yun naman pong merong mint mark ay yan po ay gawa sa Pilipinas, sa BSP Security Plan Complex sa Quezon City. So rekta na po tayo sa year 1997. Yan. So year 1997, as you can see, meron pong dalawang variation nga po. Pero ito po ay purong reverse 1 lamang. Yan. Nagbavari na lamang po sa mint mark kasi yung isa ay walang mint mark. So year 1997, first variation ay yung walang mint mark. So 37% po ang kanyang kasalukuyang percentage. At kompleto po ang kanyang datos dito sa kanyang price appraisal. So sa good, sa very good at sa fine condition ay 17 pesos po ang kanyang value. Dito naman sa very fine condition or sa VF, 18 pesos po. Sa XF naman or extra fine, 38 pesos. Sa almost uncirculated ay 44 pesos. At dito sa pinakamalaki, sa uncirculated condition ay 63 pesos. So yan po dito sa reverse 1 na walang mint mark. Dito naman sa 1987 BI or itong with mint mark, 8% po ang kanyang kasalukuyang percentage. So pag 8% ay medyo mababa na po yan. And dito naman po sa kanyang price appraisal, meron lamang pong 3 piraso. Yan. Sa fine, sa very fine, at sa extra fine na condition ay 20 pesos po ang kanyang current available price appraisal. So kung i-compare natin sa with and without mint mark, ay mas mataas po ang percentage ng without mint mark. Subalit mas mataas naman po ang value ng without mint mark compared sa with mint mark. So medyo nakakalito ng konti, but anyway, okay na rin po. Sa without mint mark, 63 pesos po ang pinakamataas na value or sa
collector's value basing po sa Numista. At itong hawak natin ay magaganda pa nga po yung mga condition. Ito po yung mga hinahanap po ng mga collector. Yun pong magaganda, almost uncirculated to uncirculated na mga conditions ng mga barya. So yan lamang guys ang ating update dito sa 1987 5 piso coin. Again, sa mga baguhan dyan, meron pong dalawang variation ng baryang ito. At kapag kayo po ay nais na makakompleto, ay check nyo po yung mga variation para po makompleto po yung mga variants at mga mint years na hinahanap nyo po. Ayan lamang po, at sana po ay nakapagbigay na naman ako ng kaunting kaalaman, kaunting information sa inyo regarding po dito sa ating hobby na coin collecting. At kung bago ka pa lamang po sa akin channel at gusto mong mga video na katulad nito na pinag-uusapan ng ating mga barya, ay huwag mo na rin kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe. At pakipindot na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. And that's it for this video guys, and we'll see you again next time. God bless.